Okay mga kapatid, update po tayo. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Kamusta na? Kamusta na? Wala nang paligoy-ligoy. I-play na po natin ito. Alright. Grabe, tablado sa lahat sila doon sa sinabi ni Kaufman, ano? State Policy. Ito yung Command Memorandum Circular number 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang. Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon. Ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Doon, durog sila doon. Ano? Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw ay Remember, sinasagot lang niya dito punto by punto Yes, yung yes, sinasabi nung nagpo-prosecute. Okay? Sinasagot niya punto by punto eh. random o kaya yung mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct. Pangatlo, Ang tindi nun, ano? Ginagamit pa yung salitang yung double barrel na yun. Hindi nila alam. Eh, nasa batas yun ng Pilipinas. Ay. So the president is just following the Yun lang. law. Di ba? sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan. May diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, Bakit ngayon marami pa rin mga binabawian pa rin ng buhay? Ang hirap talaga magsalita sa YouTube. Kasi mahirap sabihin yung laging ganong word eh. Kaya bawian ng buhay. Mga binabawian ng buhay. Marami pa rin po ngayon sa panahon. Bakit puro Duterte lang? gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. May common plan para patayin ang mga suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure, yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad, ito umano ay imahinasyon lamang. At pinaliwanag din nila na ang tokhang, nangangahulugan nito na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para Di ba nga pagkatok yun, kakatok ka sa pintuan, tokhang. Mukhang sabi nun sa kabila, yung tokhang daw, pag agad, no? Wala talaga itong mga to. Di kasi yung mga nagsasearch sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang resback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto at naimpluwensyahan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Yun. Kevin, may nabanggit ba ang depensa doon sa mga namatay na mga minor de edad o mga bata? At least doon sa first session ng submission on the merits, meron ba silang sagot doon? Willard, wala silang sagot doon. At yan ang aabangan natin sa second session kung mabubuksan itong issue tungkol doon sa sinabi ng prosekusyon na tatlo sa mga biktima ay mga bata. Doon yan sa count 1. Doon din sa count 3, meron ding mga bata na isama dyan sa listahan ng mga ebidensya na napatay. Pero let's see sa second session kung mababanggit itong mga kasong ito, Willard. Maraming salamat sa update, Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Grabe. bilyon na... Di ba? Kita ninyo kung gaano yung nangyaring magandang pagsagot ni Kaufman doon sa bawat details na pinupukol ng prosecutor, di ba? Especially yung mga policy. Kasi dito magtataka hindi ba sila nag-research yung prosecutor? Ginagamit nilang pangtabla kay Pangulong Duterte o pang-akusa kay Pangulong Duterte yung batas na pinatutupad ni Pangulong Duterte. At yung cherry pick, yung cherry pick na yun. Di ba? Yung pinipili lang yung gusto nila na salita. Hindi ba nila pinanood yung buong speech? Alam mo, duda ko dito sa mga prosecutor na ito. Finifeed lang sila ng mga makakaliwang mga komunista dito. Tanga yung mga yun eh.
Hindi na nga nag-aral yung mga animal na yun eh. Lalong-lalo na yung si Bunganga, yung mukhang tilapia. Walang alam yun eh. I mean, di ba, again, a text without a context is a... So ang nangyayari kasi nito, no, yung mga ibinabatong ebidensya laban kay ating Pangulong Duterte, lahat yun galing sa kalaban nga. Oo naman, syempre, ganun nga yun. Na, ito naman ang gustong paniwalaan agad-agad nitong mga taga-ICC. Diba, napaka-bias ho nila. Mas maganda ho sana kahit sila din mag-research kung ano ba talaga itong taong ito. Bakit ganito na lang yung pagmamahal? Biruin mo sa dahig, ang dami-daming mga kababayan ho natin doon na taga-suporta. Ngayon lang ata nagkaroon ng ng ganun kadami na matagal na nandoon pa rin sila na nakikiusap, nagrarally sila na si Pangulong Duterte ibalik sa Pilipinas. Yung palang isipin na nila tapos mag-search sana sila ng mga pwedeng dahilan kung bakit hindi pwedeng ikulong si Tatay Digo. Kaso sa tingin ko lang, no, ang madalas nilang paniwalaan itong mga taga-kabila. Kung ano yung ebidensyang ibinigay sa kanila, para sa kanila, purong-puro na yun. Wala. Nakakadismaya yung ICC. Nakakasuka. pretext. Sabi nga eh. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nag-quote ng something, siguraduhin mo yung buong context. How would you know the whole context? Kailangan mong basahin yung entire speech. Kasi paulit-ulit niya sinasabi doon na pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kayo ay mananagot sa akin. Pero nakalagay din doon. Pero pag kayo sumunod, akin yan, sagot ko kayo. Inisa-isa ni Kaufman yung mga sinabi ng prosecutor na pang-akusa kay Pangulong Duterte. Sinagot niya isa-isa. Ito pa yung kasama yung speech na yan. Patay, sabi kong galing itong maman to. Di nakakatuwa kasi, di ba, alam naman natin, nagkaroon ng... sorry to say, wag ko kayo magagalit. Wala po ako sinisiraan dito, wala akong pakialam doon sa mga vlogger. Pero tandaan niyo, siniraan ito ng mga vlogger noon eh. Itong si Kaufman. Ang dami pang ginawang... Okay. Yung mga ibang maka-Duterte. Sabi ng gano'n na bakit si Kaufman daw, dati daw kaalyado ng taga-kabila or dating naglingkod sa kabila or nagtrabaho sa kabila. Alam nyo na yung taga-kabila. Tapos parang wala daw ginagawang aksyon. Yan, ganyan ang ginagawa nila. Ewan ko, sabi ko siguro to si Kaufman. Sasabihin talaga nito sa utang. Ang mga Pilipino, chismosa, no? Nagtatrabaho ko dito na maayos. Inilagay ako ng pamilya. Tapos gagawan ako ng chismis. Kung ano-ano pang eksenang sasabihin sa akin. Tingnan niyo ngayon, pahiya silang lahat. Kasi ultimong si Panelo, sinabi niya alam mo, kung kilala ninyo si Panelo, pasensya na, huwag kayo magagalit. Pero kung kilala ninyo si Panelo, direkta magsalita. Isa ito sa pinakamataray na abogado. No, hindi ako nagbibiro. Kaya nga sila nag-aaway ni hindi naman nag-aaway. Ganun na nga. Huwag na nating pagandahin. Kaya nga sila nag-aaway ni Roque. Kasi prangka itong tao na ito. Pag hindi niya kursunada ang galawan, hindi niya kursunada. Yari ka. Totoo. Yan si Yan si Roque. Ay si Panelo. Pero kanina nung tinanong, sabi ba sa kanya, what can you say about Kaufman defense? Alam mo, sabi niya talaga, he did not disappoint me. Wow. Gago! Hindi totoo. Yun ang sinabi niya. He did not disappoint me. Ibig sabihin talagang kasi daw, inisa-isa niya at talagang alam mong nag-aral. Nasagot niya isa-isa. Di ba? At saka sinabi niya, malamang, nakikinig siya sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo, Atty. Panelo. May magagalit na naman dyan. Patay kang bata ka. Ito, pakinggan natin Itong part, wait lang. Ito. Ayusin lang natin. Hindi ko kasi na-prepare Ito. Tingnan ninyo Ayan, sabi ko sa inyo, napakagaling nito ni Kaufman. Ako, hopeful ako makakauwi ito si Pangulong Duterte. Sana talaga sana. Alagaan ng ating Panginoon ng kanyang kalusugan. Kasi yan lang ang magiging magiging problema dyan yung kalusugan Tsaka sana ipagkaloob din ng Panginoon na magtuloy-tuloy pa hanggang 2028 na makalaya pa para sobra talagang, alam na nating malakas talaga si BP Sara. Sobrang lakas na yan. Nandiyan na yan, mananalo na yan. Pero yung super bloodbath ba yung mangyayari kapag nandiyan pa't magi-speech ang ating Pangulong Duterte? Kunwari, nalampasan niya na lahat. Tapos sa pagkampanya,
sa darating na 2028, kasama pa siyang magsasalita. Ay, grabe. Sarap nun, ano? Nalampasan niya na lahat. 2028 na. Tapos, si BP Sara tatakbo ng presidente. Tapos, magsasalita ngayon yung tatay. Ang gusto nating marinig, ano? Pero sa tingin ko, kung hindi magiging bias ang ICC, makakalaya ho ito si Pangulong Yes, Duterte. sana. Ivan, okay, kasama natin nga dito si Attorney Panelo. Sir, alam namin nagmamadali ka pero you came here as an observer but being kaalyado at abogado ni former President, ano ho ang masasabi ho ninyo sa unang pagsabak po nitong defense team ni Attorney Kaufman ngayong araw? Well, Attorney Kaufman did not disappoint me. Oh, yun. Obviously, Wow. he has prepared himself for the case for today's submission. He has thoroughly studied this case. He read all the speeches of the president, and he pointed out the obvious fact that the prosecution has been lifting portions of the speech of the president, when in fact, the very speeches would show exonerating statements contrary to what the prosecution is saying. He also read all the pertinent documents cited by the prosecution and pointed to the fact that the very documents presented by the prosecutions are the very documents that will exonerate the president. Sir, anong pinaka-striking doon if there's any po sa mga, anong striking doon sa mga, if there's any po sa presentation kanina ni Attorney Kaufman? Yun nga, yung unang-una, yung mga speeches na sinasama lang nila yung mga kill. Yung pala doon sa at the end of the speeches of the president, palagi sinasabi niya, if your lives are in danger, then you can kill under the principle of self-defense. You have to follow the rules of the law. Lahat ng mga speeches niya ganun Matagal ko na nga sinasabi yun doon pa. Pangalawa, importante yung mga dokumentong pinipresent ng prosecution na nakalagay doon to neutralize. Sabi nila, neutralize doon, ibig sabihin, kill. So parang lumalabas na yun ang dokumento that will show the murderous intent of the president at pinapakita yung commonality of design ng mga di umanong accused and the co-perpetrators. Pero lumalabas, yung mismong dokumentong yon habang nakalagay yung neutralize na mali nga ang basa nila, nakalagay mismo doon na umaresto kayo nang naaayon sa batas. Yun. Kaya nabukin Yes. sila. Attorney, pero sabi ni Attorney Nery Colmenares, mahina ang depensa. Ang Ha? Mahina ang depensa ng Duterte. Yung ginawa nyo nga kay Duterte, kay Tatay Digong, napakahina din. Pero ginawan nyo lang ng magic kaya napunta sa dahig. Pero sobrang hina ng mga ebidensya ninyo. depensa, hindi po pwedeng maging mahina. Ang prosecution, ang burden of proof to show na may ebidensya sila. Dito mo makikita na ang bobo nung kaliwa, no? Aha, Si Atty. Colmenares. Paano? Puta, attorney din pala yun. Wala Alam nyo mga kapatid, kaya lang sila nagmumukhang 80-80 o walang mga alam kasi kumakampi sila sa kabila. Maaring nabayaran sila, maaring malaki ang bayad sa kanila. O lalo na kapag halimbawa lang si Romualdez yayamanin yan, no. Kung bigyan ka niya ng maleta solve ka na. Mababago kung ikaw lagi ko 'tong sinasabi no na kung ikaw walang prinsipyo sa buhay, madali kang matukso lalo na milyon-milyon o lagpas pa ng milyon 'yan. Sabi mo na baka mabigyan ka ng 30 million o 50 million, no. Napaka sobrang solve ka na noon. Kaya magbabago yung mo pagtatanggol mo na lang si Romualdez no? Kasi ikaw nabigyan. Mabubulag ka na sa katotohanan. Ayaw mo na doon sa katotohanan. Kasi mas gusto mo na doon sa mali dahil nabigyan ka ng ganong kalaking pera. Pero pag inalok ka, kahit gano'ng kalaking pera yan, basta may, bang tawag dyan, prinsipyo o kaya matatag. Matatag ka sa paniniwala mo na ayoko dyan sa mga mali. No? Oo, pera yan, malaki yan, pwede ka nang mabago niyan. Pero yung pagkatao mo, minsan ka lang kasi mabubuhay sa mundo tapos gusto mo maging masama pa. No? Kaya mo naman kahit wala yung 50 million o kahit magkano yung ibigay sa'yo, mabubuhay ka naman kahit wala yun. Basta ang importante mga kaibigan, doon tayo sa tama. Kasi yung reward naman natin pagdating ng panahon yung Biblia, no? Na kapag masama ka o kasok lang, sobrang samang-sama mo na sa buhay. Pinakamasama ka na, di lalangoy ka dun sa dagat-dagatang apoy. Napakahirap nun, di ba?
Sabi ko nga mapasok ka nga lang ng sigarilyo, masakit. Yung pa kaya lumangoy ka doon habang buhay tas hindi nasusunog yung balat mo, hindi ka madededs. Ay, sobrang sakit nun. Kaya dito pa lang sa lupa, gumawa ka na ng mabuti. Huwag mo nang isipin na okay na kahit ako mapunta sa impyerno, basta yung mga anak ko, yung mga susunod ko, mabuhay. Sige, tatanggapin ko na tong 50 million. Mga wala silang knowledge patungkol sa Biblia. Na kapag ikaw gumawa ka ng masama, habang buhay ka doon isipin nyo habang buhay. Ibig sabihin, hindi ka man lang mawawalan ng stamina. Ang tanging mararamdaman mo ay sakit. Habang sinusunog ka doon nang hindi ka man lang pwedeng madeds o manghina. Habang buhay mong mararamdaman yung sakit. Di ba sobrang sakit nun? Kaya doon pa lang matakot ka na sa Panginoon na hindi maganda na matutokso ka sa masama. Huwag mong tatanggapin. Hindi naman sa iyo yan Mas maganda na rin magsikap ka sa buhay kaysa tumanggap ka ng hindi naman sa iyong pera o alam mo sa sarili mo na galing sa nakaw at pinagtatanggol mo pa. Naku. Bahala kayo sa buhay nyo, basta kami, Duterte pa rin kami. Mga kapatid, papindot po naman ng like. Malaking bagay po sa akin yun. Dahil channel ko po kailan yun naman, 400k subscriber pero kasi nga nasira yung channel natin dahil sa algorithm. Sa pamamagitan po ng pagla-like nyo baka magamot. Kaya yun lamang po ang aking lambing sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang reaction video na ito hatid sa inyo ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Oh my God, we're back again.